Good afternoon po mga kababayan on sir. This is Jam the Filipino channel. Ang ipon ko sa today is July 25, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito sa may Praistone Residences sa may Aurora Boulevard, Valencia, Manila, Quezon City. At dadalhin po natin sa may eye scan diagnostic center sa may Malakas Street, Pinyahan, Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pang kuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay bawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya natin po magawa dito ng pagka-politics. So, nahasa talaga ako sa politika kasi nag-join ako ng mga debate. Opo, totoo yan.
nag-join po ako ng debate sa pwede sabihin ko so, talaga ako, doon ako nagtambay almost 2 years. Almost 2 years po ako nakikipagdebatehan doon sa mga DDS. At doon ako natuluyang nahasa kasi sumasama ako sa mga tao talaga na may knowledge ba when it comes sa politics. Hindi sa pwede siya. Totoo po yan. Sa debate po talaga ako ng TikTok na namulat ng todo at doon ako natuto na mag-analyze, makinig sa lahat ng debate ng DDS, kakapig, DDS, lahat na ng konsina. At nag-iba ng information. Siyempre, natututo din tayo. Yun po. Sarap naman yung sa sasabi mo sa pinagtatrabahoan mo. So, nakikipag-debate ka rin sa mga amo mo o ano? Hindi po ako nakikipag-debate, pero nag-explain talaga ako. Yung nice way. Tapos, humingi na sila ng autograph mo, syempre, dahil sikat na sikat. Kasi sabi nila umuwi ka na, asal ka na magtrabaho dito. Pwede ba may arrange niya yan, yung debate mo kay Pink One? Mapa mo yung ganyan. O, doon ako papunta. Sino ang idea na gusto mong kadebate? Yung naging ka. Ang kadebate, si Ruben. Si Ruben Padilla. Yan talaga yung isang sa pinaka-advance sa lahat. Bakit? Kasi isa po ako sa pumoto kay Ruben. I am so sorry guys. I'm so sorry mga palangga kung binoto ko si Ruben Padilla. Hindi ba siya mabuto ulit? No. Huwag na kayo magboto ng mga ng mga politiko na Ang tawag mo talaga? Ay, sorry, pero totoo naman. Ito na, i-real talk na natin to. Lukuhin yung sarili natin, no? Alam naman natin na wala naman talaga si Ruben, wala naman talagang pakayaan si Ruben. Kaya nakakalungkot isipin, ito, bilang isang ordinaryong Pilipino, ang masasabi ko po sa inyong lahat at salamat sa program na to, masasabi ko rin, no? Para sa ating mga kababayang Pilipino, pili po tayo ng mga politiko ba, na may talagang high standard ba? Kung gusto natin, kung gusto natin ang pagbabago sa ating bansa, piliin po natin yung mamumulog tayo. High standard talaga. Piliin natin. Hindi yung bumoto na naman tayo. Dati magano daw sila, magsabagamay daw sila sa Senado. So, feeling mo, nabudol ka, ma'am. Malaking pagbubudol. At talagang malaking pagsisisi ko po. Number 1, Ruben, ikaw ang aking senador. Really, hindi ako nagbibiro. Talagang number 1 ko yung si Ruben. Kinahanap ko talaga sa balota. Number 1 ko talaga yan, si Ruben. Kasi syempre, good artista. Hindi mo si Ruben Garanza ang pinag-usta ko namin dito, ha? Pero ito ay akin lang ha. Ay all opinion lang ga ha. Pero hindi lang ito natutukoy kay Ruben, kundi ito in general ito pag nagpili tayo ng politician. Oo. Hindi lang. Anong kwalifikasyon ba dapat ang pinipili ng mga palangga natin? Okay, good question. Para sa ako, no? Para sa ako, Ano maganda doktora? Parang ang lang doktora. Association of Medical Technology. Para sa ako, pag magboto kita sa isa ka politician, piliin ka man ng politician, number 1, ang may utok, ang may brain, syempre. Oo, hindi pwede nga, hindi ka ba lumag-laptop, hindi ka ba lumag-internet. I'm so sorry. Realidad na tayo. Sa politika, kailangan po yun. Lalo na, dinidebate ako ng mga DDS. Hindi kailangan nag-English kasi nasa Pilipinas tayo. Ano ba? Diba kami nga nakatulong doon sa ibang bansa, mag-English kasi kami araw-araw. Totoo yan, hindi na tayo maglukuhan, huwag na tayo mag-ano dito, mag-sakit pa. Bilhin natin yung siyempre may pananindigan, ang serbisyo siyempre sa Pilipinas, loyalty sa Pilipinas, sa taong bayan. Tingnan nyo ngayon nangyayari sa atin, saan ang loyalty ng mga politiko natin, sa atin ba? Di ba hindi? At yun ang nakakalungkot. Dapat pilihin natin yung may pagmamahal talaga sa bansa natin at hindi po self-interest sa isang namin. Sana naman may pangalan. Sabi nga ni sa kanina yung ordinaryong tao. Siyempre, pero kayo sikat ka na. Pero yung sa pinagyabi niya mo, yung mismo gusto marinig at sabihin na nakararami siya. Yung maling experience na, gaya na sabi ni Sec Ronald Llamas na hindi rin marunong bumagot ng lag. Kaya hindi siya, hindi siya pwede sa Senado, no? Na marunong mag-lag siya dun sa standards. Pero totoo naman, ma'am, ano? At actually, kaya rin nag-i-enjoy ang maraming tao sa iyong mga vlog dahil
Nakakausap ko sila sa sariling dialect. Oo, nag-iilonggo po talaga ako. Pero marami pa rin ang nagre-request na Tagalog kasi hindi nila maintindihan. So kung marinig nyo yung video ko, pasensya na kayo kung mag-Tagalog ako, medyo ilonggo ang tono. Sana mo mag-adjust ka. Nasabihin niyang talaga eh. Pero si Carly, sa Monday, sola na ng Pangulo. Yan, gusto mo marinig yan, yung ating Pangulo. Mga positive naman, good question. Kung Pangulo lang ka ni BBM ngayon, sinulat na lang yung speech sa Monday na yun. Pero anong gusto mong mapasama mo sa speech sa akin? Gusto mo pa rin? Gusto ko yung marinig kay BBM kung ano pa yung plano pa niyang mas malawak para sa bansa natin. Yeah. At syempre, yung makanagot talaga, sana kung pwede. Kung pwede na sabihin niya na doon na mapapanagot pa niya talaga yung mga nagnakaw sa atin. Alam naman natin may napanagot na, pero hindi pa rin nahuhuli yung mga talagang malalaking kita. Yeah. Alam natin yun. So, bilang isang mamayang Pilipino, inaabangan ko po na kung ano talaga yung gagawin pa ni BBM na mas maganda para sa ating bansa. Yun lang talaga. Yan. Malagay ko, yan ang mahal ng Pangulo. Isa to sa taga-suporto. Kanino ka galit sa galit? Yan. Dapat, huwag gayahin. Kay Sara. Si Sara talaga, saka kay Robin, number dalawa yan. Kilala ni Sara sa kay Robin yung pinaka-alam ko. Bakit? Kasi talagang sinuportahan itong dalawa. Sinuportahan ko at talaga nandun din ako nung nag-rally-rally sila dun, di ba, sa Unity. Andun ako sa 32 million. Kabilang ako doon at sinasabi ng DDS, isa lang daw naman ako at wala naman daw bilang ko. Pare-recognition din ng DDS. Gusto niyo ba mas nakilala si Tim Dali? Ako gusto mo sa mga wala ka na nila dati. Tapatan at tahan. Tahan. Tarada. Mga atas. Simulan na natin ang Ratatan. Dahil sa pelikula natin ang Ratatan si Sarki TV Laxmura. Pipiling ang isa sa mga sasabihin namin matuloy sa kota, tapos yung pangalan, charot o trulalo. Ang charot, hindi totoo. Trulalo, totoo. Okay na ako. Okay na. Bilang ito natin, ikaw ba ay naapuri na ng kitchen o rapat o ng eraser? Nabatas na yung race. Yung Cardi, sa pagmamahal, anong gamit mo? Puso o utak? Wow! Utang. Ano? Ayoko na sa puso. Ayoko na sa puso. Magpatawad. Upload. Takot po. Laban o bawi? Laban. Kanta o kanto? Nabisita mo ba? Ang response, ha? Hindi, pero bibili ako sa shopping. Kamusta yung mga OFW doon? Namumulat na ba? Alam niyo sa Kuwait po, namumulat naman po yung mga kababayan natin. Yung mga panatikulang na hindi talaga natin pabababago yung panitikulang. Hindi ba tayo tapos, ha? Pero yung bumibili na Pumili ka. Eat o hot? Ay, Kesyo ba yan? dito yata. Ano pala yun? Kesyo ba yan?
Hindi, Sara. Roland Lu. Okay. Dahil mga kaibigan ko pa rin ba, yung mga BTS, o lahat sila tutuklaman ng kalaro. Roland Lu. Pero pala rin. Eh, Stardy, kaya mo ba mahalin ang mga kakampi? Yes, Roland Lu. Ito naman, nakabeso mo na ba si Steph? Charot. Mga lumambot, nakakatuwa ko kayo rito. Itong taon na to, si Stardy, lumampas na ba ang isang araw sa buhay mo na hindi ka nagmumura? Really halo. May araw ba? May iniisip mo na rin na tumigil at matapos na magsalita. Sigyata daw. Gusto mo ba? Ayan, nabumalik. Pero di mo magawa. Di mo magawa. Tara dyan, Rolo. Roland Lu. Gusto mo? Ito rin. May pag-asa ba ang Pilipinas? Roland Lu. Patuloy ng mindset. Pero ito ang isa pang charot o true lang yun. Talas na. Naniniwala ka ba na katotohanan dapat ang umiiral abang all? Roland Lu. True lang yun. At dahil dyan, meron kaming panata sa katotohanan dito sa kwarto. Panata ka ba? Baka may mensahe. Ituloy pa rin pangalawa. Huwag mo iniisip. Pakapaalitin mo Charot. Habang dyan papasalamatan ko si Terrence Lawson for setting like Hong Kong $10 and si Wayne 1,600 yen. Oh, yeah. So, palakpakan natin si Team Darby na pumirma sa ating group. Hello, good morning po. Good afternoon pala. Ma'am Cynthia, ano po? Nagsaservisyo niya corpus athletes ko. Nandiyan para ilapit ko yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan. Ang mga karaniwang po namin mga guests talaga, magpapakawag ng kanilang time and hindi naman ng servisyo DSWD, DOH, syempre kapag may mga calamities. Ito ang calamity doon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan. Nabibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa. Yung po pilipanag na servisyo. Para sa pilot family ito, alam mo lang po, sir, may noon pa po ako ng pag-ibig. Noon nagtatrabaho pa ako sa Manila. Kami po tayo, ma'am. Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda. Tapos kung tayo sa punta, hindi lang po gano'n. Yung servisyo po na ito, kung mga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan. Alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Kayo po tayo, ma'am.